Magandang umaga, Pilipinas. Dito kami ngayon sa General Nakar. Yan ang kanila pinagmamalaking Dipalyon Falls. For the meantime, voice over muna ako kasi di gumagana yung aking cellphone na ginamit dyan. Walang audio ang aking cellphone dyan kasi pang underwater. May inabot sa akin si Junel dyan na kakaibang bato. Ang ganda ng itsura. Oh. Yan, itinabi ko. At mamaya ko pa tititigang maigi yan. Kasi ang ginagawa dyan ni Junel, mag-explore mag-explore sa ilalim kung ano-anong mga tinitignan niya, kung anong klaseng mga bato-batong dinadampot niyan. Yan, nakita niya, ibinigay niya sa akin. Yan ang ilalim ng tubig dyan. Super lamig yung tubig dyan sa Dipalyon Falls. Parang may yellow. Dumating kami dyan mag-aalas 12 na ng tanghali. Bali, ang nilakbay namin mula sa bahay, halos kulang-kulang 2 oras yata kaming naglakad dyan. Ang daming mga obstacle na dinaanan namin dyan. Kung mapapansin nyo yung talon, napakalakas ng agos. Sa bandang ilalim ng talon na yan ay napakalalim. Hindi kayang arukin. Hindi ako lumapit dyan kasi madilim yung bandang ilalim na nandiyan dyan sa falls. Parang gaposte daw ang lalim dyan. Tsaka natatakot ako gawa ng baka biglang may bumagsak na troso kaya buko ng nyog tumama pa sa amin. Kasi walang harang yung ibabaw ng falls na yan. Kaya may posibilidad na may malaglag galing sa ibabaw. Kaya for safety, hindi kami lumapit ng maigi dyan. Hanggang sa may liig lang namin. Tatangayin na kasi kami ng agos kapag medyo, ayun, nakikita nyo ang lakas ng agos. Tatangayin kayo dyan ng agos kapag lumapit pa kayo ng konti. Malakas ang alimbukay niyan, parang may ulap yung ano dyan eh. Saka umiikot yung tubig sa may bandang binabagsakan niya. Napakalalim daw niyan. Then yung loob ng likod ng falls na yan, meron daw malaking kadena dyan. Actually, meron nga raw nakuhang 4 na bara dyan falls na yan. Parang 20 kilos ba o 20 kilos yata latang nakuha dyan. Tapos si Juneling inuuso sa akin yung gilid ng falls na yan. Parang may shape yung bato dyan. Parang may nakatingin na tao. So for the meantime, tinetesting ko yung aking camera. At tinetesting ko rin kung makakadilat ako sa ilalim. Hindi ko kayang dumilat sa ilalim ng tubig na yan kasi masyadong malamig. Napakalinaw ng tubig, kitang-kita nyo yung bandang ilalim. Si Junel, busy pa rin eh, no? Nangunguha ng mga bato-bato. Tapos si Pareng Benjak, naninisid ng mga isda-isda yan. Shoutout nga pala sa nakaiwan ng pamingwit dyan. Nakakuha si Pareng Benjak dyan ng isang nakahuli siya ng isang isda. Hindi ko malaman kung anong klaseng isda yung nahuli niya. Marami raw siya nakitang mga isda nung bagong dating kami. Kasi ngayon lang ako lumusong dyan. Pinabayaan ko muna sila. Yan, may pinapakita na namang bato si Junel sa akin. Kung ano-anong hinahanap ng mga bato-bato niyan. Magaganda yung mga batong nakukuha niya. Kakaiba eh. Yan, parang may yan. Parang may nakadikit na ginto yung nakuha niya. Sabi ko, damihan mo lang. Yan, si Benjak pa na yung sisid. Yung ginamit niyang dyan, antipara, lang niya, sariling gawa lang. Then yung falls na yan ang pinagmamalaki nila dito sa Blang, Quezon. Ang dami raw napunta niyan dito kapag summer. Kaya lang maliligaw yung pupunta dyan kasi ang talagang daan dyan ay mga gubat, ilog, talahiban. I mean, malayo sa kalsada yung falls na yan. Doon yan sa pinanggalingan namin, kulang-kulang 2 oras kaming naglakad o naglakbay papunta dyan. Napakadelikado ng mga dinaanan namin. Kaya swerte yung mga karating dyan. At saka swerte yung mga kabalik din walang damage. Kasi yung mga dinaanan namin para makarating dyan, pagkalalaking mga bato,
Ang hirap pakyatin, madulas yung mga bato, matatalas. Pinilit lang namin makarating kasi yan ang pinagmamalaki nilang falls dyan. Bali, anong araw yan? 7 falls na pakyat. Sabi ni Ryan, ang pangalawang falls daw, doble ang layong lalakarin namin. Kaya sabi ko kay Ryan, tigilan mo na. Parang hindi na namin kakayanin pumunta sa pangalawang falls pa. Kung dobling layo ang lalakarin namin, mas malawak daw yun. Umayaw na ako kasi napakalayo. Itong dinaanan nga lang namin na to, nanakit na mga tuhod namin. Okay, nagtry ako mag-floating dyan kasi parang ang sarap ng tubig. Kaya lang wala akong cameraman. Kaya yung isang kamay ko nakataas. Hindi ako masyado makabalanse. Hindi ako masyado maka-floating dyan. At inaagos talaga kami ng tubig dyan. Aagusin talaga kayo ng tubig kapag maliligo kayo dyan. Talagang ano yan, bukal ang tubig na pinanggagalingan daw niyan. Kaya sariwang-sariwa yung tubig niya. Pwede nga inumin yung tubig dyan eh. Actually, yung mga ginagamit nilang mga tubig sa baryo, dyan kumukuha sa tubig na yan. Yung linyada ng gripo ni Ryan, gumastos siya ng 2 kilometrong tubo, tapos nilublob niya sa tubig para magkaroon siya na, nilublob niya sa ilog para magkaroon siya ng tubig sa bahay nila. Ano naman, potable yung tubig dyan, naiinom. Kinarayan, medyo malakas yung ano ron kasi iniba niya yung ano, iniba niya raw yung lalagyan ng tubig ng I mean yung pwesto ng ano ng tubo. Siya talagang siya lang mag-isang gumawa. Hindi siya nakisama sa mga kapitbahay. So yung lugar na yan ay medyo mahiwaga daw. At maraming araw mga treasure hunter na nagbabaka sakali dyan. Kaya kung mapapansin nyo, kakaiba yung mga bato dyan. At saka meron may nakuha na nga daw sa lugar na yan. Hindi ko na pinuntahan yung sinasabi nilang likuran ng falls. Meron daw malaking kadena na nakabaon dun eh. Gusto ko sanang puntahan kaya lang medyo mahirap ang daan. I mean, susuong ka sa tubig na yan, malakas ang agos, aagusin ka pa balik. Tapos yung pag-akyat, hindi ko pa kabisado kaya hindi na ako pumunta sa loob ng yung binabagsakan ng falls na meron daw ano ron. Meron daw parang kuweba na merong malaking kadena. Ngayon yung mga treasure hunter, kung gusto nyo pumunta dyan, itry nyo kung makakaya nyo. Okay yung lugar. Saka may mga nakikita rin ako dyan mga tawag dito. Mga sinyalis ba? Kasi yung mga bato dyan, parang may mga shape ng yung sa tabi ng falls parang shape talaga ng tao, parang sinadya talaga na nakatingin sa kabilang baybay, kabilang sa tawid. So, ini-enjoy lang muna namin yung moment namin diyan kasi gusto namin ma-try yung klase ng dyan, ng ilog, yung ilog na yan. Napakalamig ng tubig diyan, parang may yelo. Hindi ko nga lang kayang idilat yung mata ko sa ilalim ng tubig kasi napakalamig nga. So yung falls daw na yan isa pa lang yan. 7 daw yan pataas. Para daw makarating sa kabilang falls, ang dadaanan namin yung gilid ng bato na yan. Sa gilid ng bato na yan, aakyat daw. Talagang gagamitin na sa pag-akyat ay tali lang. So parang hindi kami lahat makakaakyat kaya sabi ko kalimutan na ni Ray yung usapan namin na makarating sa pangalawang falls. Kasi bago makarating nga doon, dalawang ganung kalayong paglalakbay ang gagawin namin kulang-kulang 2 oras. Ibig sabihin mga 4 na oras ang aming tatahakin diyan. Diyan kami sana dadaan diyan sa bato na yan. Papunta sa taas. At lubid lang daw ang gagamitin namin. So parang napakahirap. Parang hindi kakayanin ng normal na nilalang. Sa tansya ko makakaya ko naman. Kaya lang iba namin kasama. Parang malalaki kasi sila. Si Parin Dodi, si Parin Benjak. Parang mahihirapan silang makaakyat doon. Gawa ng
Yung bato na dadaanan, meron ding tumutulong na tubig, may umaagos. Okay, so nag-floating muna ako dyan. Kasi nagkakayakagan na yung tropa na umuwi. Dalawa na lang kami ni Benjak na nasa tubig. Yung iba, nakaayos na, naka-ready na sila para bumalik na uli. Bali, ano kami dyan? Kulang-kulang din kami 2 oras ang tinigil namin dyan. Then, gusto nang bumalik yung ibang tropa gawa ng baka abutin niya kami ng dilim sa daan. Medyo nag-aalangan silang mag-stay pa. Sayang nga at kulang sa kwan. Dapat inagahan namin yung pagpunta dyan eh. Ayaw nilang abutin na ng dilim sa daan gawa ng mahirap yung dadaanan namin. Ganun na naman ang lalakarin namin, kulang-kulang naman 2 oras. Nung bandang mag-uwi na, lumakas na yung loob ko eh. Papalapit na ako ng papalapit dyan sa pulse eh. Pero nung maramdaman ko na pag-apak ko eh, parang biglang lalim. Nagdalawang isip ako kasi dalawa na lang kami ni Benjak na kwan. Baka bigla akong lumubog na lang basta-basta sa lugar na yan. Yung iba nasa pangpang na, nakabihis na sila lahat. Dalawa na lang kami ni Benjak ang naiwan dyan. Pinupuntahan ko dapat yung pinaka-puno ng falls na yan. Kaya lang nakaka-nervyos kasi nga bago nga ako. At saka medyo madilim yung papalapit sa falls. Sabi nga ni Ryan, ano raw yan, higit 10 poste ang lalim. Kaya hindi na ako tumuloy, doon na lang ako banda sa may hanggang league lang. Then, yan, nag-floating na lang ako. Inaanod ako dyan ng agos. Kasi nga malakas ang birada ng tubig. Talaga malakas ang agos, oh. Galing lang sa falls yung puwersa. Kung mapapansin nyo, talaga malakas ang agos na yan. So, yun yung tropa. Medyo naka-ready na talaga. So, huling floating ko na yan. At aahon na ako dyan. At kami mag-uutay-utay ng pabalik. Maraming salamat sa pagsama. Dito na lamang muna uli. Abangan nyo pa yung iba naming gagawin.